Hello po, at akala ko mag-i-intro si James sa akin eh. Tawagin po natin si Brother Lance, ang preacher sa ano mo. So tayo po ay magsitayo, basahin po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 28, verse 20 to 22. Genesis chapter 28, verse 20 to 22 po. Regarding po ito sa vow ni Jacob o ni Jacob sa Panginoon. Yan po ang aralin po natin. Sabi po sa verse 20, Genesis chapter 28 verse 20 to 22, sabi dito, si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na may isuot at ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama. Kung gayon, ang Panginoon ang magiging aking Diyos. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibinigay mo sa akin ay ibibigay ko ang ikasumpung bahagi sa iyo. Tayo po ay manalangin sandali. Let's pray. Panginoon, patawarin niyo po ako, O Diyos, sa aking mga kasalanan na nagigihad lang kung bakit di po ako marahil naging epektibo sa pangaral ng iyong salita. Kaya po, cleanse me from all my unrighteousness. Tulungan niyo po ako, Lord, na hindi lang magaling mangaral, kundi maipamuhay ko rin po ang sinasabi ng iyong salita. At ganyan po sa pag-aaral ko rin po regarding sa prayer, hindi lang po nawa ako mangaral, kundi tulungan niyo po ako na maipamuhay ko rin kung ano ang pinapangaral ng katotohanan niyo po mula sa salita mo sa araw na ito. At gabayan niyo rin po ang mga maikinig, Panginoon, sa gabi na ito. Help them na maintindihan ang salita mo. Bigyan niyo rin po sila ng pugsong magpakumbaba na tanggapin ang salita mo at magawa ang iyong kalooban, Panginoon Diyos. Help us, lahat po kami dito, simula sa preacher na ito. Help us grow in prayer. In Jesus' name, Amen. Pwede na po tayo magsiupo. May isang tao po, ang pangalan niya ay si Chris Farley. At ang tao na ito ay madalas niyang sinasabi sa mga kaibigan niya, no? Alam mo, hindi na ako kain ng mga pagkain na hindi talaga, nakakabuti sa kalusugan ko. Diba? Nangangako siya sa mga kaibigan niya. Kasi talagang nakaka-apekto sa kalusugan niya yung mga kinakain niya. Okay? Wala dyan, brother. Hindi ko ata nalagay. Genesis 28, sorry po, pasensya na po kayo, no? Pero yun po, sabi niya, magbabawas na talaga rin ako ng kinakain ko. Tapos, mag-gym na ako regularly para yung magkaroon ako ng healthy body. Diba? At nasa puso niya talaga na magbago at gawin yung pinangako niya. No? Yung vow niya. Pero nakakalungkot isipin ay hanggang doon lang siya. Bakit? Kasi yung mga kinakain niya, mga unhealthy pa rin. Marahil, mga fat foods at mga alcoholic drinks, patuloy pa rin siya sa kain ng mga bagay na unhealthy na hindi naman makakatulong sa kanya physically, diba? At sabi rin, meron siyang emotional pain na nararanasan. Kaya wala siyang motivation na gawin yung ipinangako niya sa mga kaibigan niya na magda-diet na daw siya, diba? Alam niyo, kung minsan mga kapatid, parang ganun din po tayo sa Diyos, diba? May pangako tayo sa Panginoon. Panginoon, kapag binigay mo tong bahay na ito, house and lot na to, ito naman yung gagawin ko sa iyo. Magbibigay ako ng maraming pera para sa gawain ng Panginoon. Pero kung minsan, di ba, binigay na ng Panginoon. Di ba? Tapos, hindi na natin nagawa yung ipinangako natin sa Panginoon. Di ba? Marahil, meron kang desire, inner desire na, halimbawa, Panginoon, di ba? Meron sa Bible, di ba, na may panata sila sa Panginoon. Nabibigyan sila ng victory ng Panginoon, di ba? At ginawa nila yung panata nila sa Panginoon. At bilang mga mananampalataya, dapat ganun po talaga tayo, di ba? Minsan hindi po talaga natin na itutupad ang ating mga pangako sa Panginoon, di ba? At hindi po yun nakakalugod sa Kanya. At kaya nga po ang hamon sa atin sa gabi po na ito, ito po, no, mula sa salita ng Diyos, dahil tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako, matapat din natin tuparin ang ating mga panata sa Kanya. Okay? Yan po, nakita na po ni Brother James, no? Dahil tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako, matapat din natin tuparin ang ating mga panata sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, through prayer. We could ask the Lord po, no? Sabihin natin sa Panginoon yung ating vow. At ang layunin ng pag-aaral po natin, makita natin from God's Word
Diba? Na dapat yung mga ipinangako natin sa Panginoon ay dapat natin tuparin. Diba? So, ano po ba ang context nito? Binasa po natin yung verses na pag-aaralan po natin sa verse 20 to 22. Pero makita po natin sa previous verses na si Jacob ay aalis na po sa kanyang mga magulang. Diba? Nais ng kanyang ama na si Isaac ay makapunta si Jacob sa tahanan ng kapatid ng kanyang nanay na si Laban. Diba? Kung saan doon po siya makakatagpo ng kanyang makapangasawa, di ba? Dahil alam po natin na may mga paganong babae na hindi naman talaga kilala ang Panginoon, di ba? Pero doon sa mga kababayan po nila, merong pagkilala sa Panginoon po. No? At makita rin natin na bago umalis si Jacob, pinagkatiwala ni Isaac sa Diyos ang kanyang anak, no? Na ingatan siya sa kanyang lakbay at binasbasan siya ng kanyang ama. At yung blessing na yun nga yung blessing na mapupunta na kay Jacob, yung ipinangako ng Panginoon kay Abraham, na dadami yung lahi ni Abraham, sing dami ng mga bituin, yan yung pangako ng Panginoon. So summary lang po tayo, no? Hindi na po natin babasahin dahil sa konti lang po ang ating time. At makita natin na si Esau, dahil nakita niya na nalulugod yung mga magulang ni Jacob dahil sa kanyang gagawin, ginawa niya, humanap din siya ng mapapangasawang babae na kung saan sa lahi din nila, nakadugo nila. At sabi ng iba nagtuturo ng Biblia, kaya daw po ginawa ni Esau iyon para makuha ulit yung favor ng kanyang tatay. Para yung blessing na dapat talaga sa kanya, pero alam natin, sa una pa lang talaga, sinabi na ng Panginoon kay Jacob mapupunta yung blessing na yon. So ginawa niya para mabalik ba yung blessing sa kanya, na yung promise kay Abraham mapunta sa kanya. Pero hindi po talaga yun yung kalooban ng Panginoon. Diba? Ang kalooban ng Panginoon kay Jacob po talaga mapunta yon, yung promise na yon, yung ipinangako ng Diyos kay Abraham. At makita po natin na siya ay naglakbay at napagod po siya at kinuha niya ang isang matigas na bato bilang kanyang higaan at nakatulog po siya. At sa kanyang panaginip, nakita niya yung langit. Diba? At nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. At sinabi ng Diyos sa kanyang panaginip na sasamahan siya ng Panginoon. At yung promise ng Panginoon kay Abraham, pati kay Jacob, pati kay Isaac, ay tutuparin sa kanya. Kasama po siya doon. Diba? At kasama niya ang Panginoon kahit saan man siya magpunta. At doon na po nakita natin sa verse na yon, pagkagising niya, nag-commit siya, gumawa siya ng panata, ng vow sa Panginoon. So anong unang puntos po na pwede natin matutunan dito? Unang puntos po, dalawa lang po tayo, no? Saglit lang po ito. Dahil saglit lang, konti lang naman po yung verse. Sabi dito, sa point natin, ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako ang magtutulak sa atin na gumawa ng panata sa Kanya. Pasensya na po kayo, mahaba, no? Ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako ang magtutulak sa atin na gumawa ng panata sa Kanya. So makita natin sa mga previous verse, di ba, na sa kanyang panaginip, nangako ang Panginoon na sasamahan siya ng Panginoon, nangako ang Panginoon na dadami yung lahi niya, sindami ng bituin, dahil alam niya na ang Panginoon ay faithful sa kanyang promises at matapat. Ito ang nagtulak sa kanya na gumawa ng panata sa Panginoon ng vow. Now, yung vow na ito, makikita natin sa verse 20, sabi dito, si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung makakasama ko ang Diyos, at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan niya ng tinapay na mga kain at damit na mga isusuot, at ako'y makakabalik na payapa sa bahay na aking ama, kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. Ang sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang ika-10 bahagi sa iyo. So yan yung vow niya sa Panginoon, panata niya sa Panginoon. Now, ginawa niya ito hindi dahil gusto niya subukin ng Panginoon. Diba? Alam niya na faithful ang Panginoon, promise na yung mga promises ng Panginoon ay kanyang tinutupad, kundi ito'y commitment ni Jacob sa Panginoon. Diba? Commitment niya dahil alam niya na totoo ang Diyos na kanyang sinasamba. Dahil totoo na nagtutupad ng promises ang Panginoon. Dahil sa kanyang, naranasan niya yan sa family niya, sa kanyang ama na si Isaac. Tama po? So, maraming mga nagtuturo ng Biblia. Sabi po dito, no, na sabi daw nila, save na daw si Jacob dito. Save na daw. Kasi may pagkilala na siya sa Panginoon dito. Sabi naman ng iba, possible daw na hindi daw save si Jacob.
Kasi makikita po natin dito, sinabi, di ba? At ako'y makakabalik na payapa sa buhay na aking ama. Kung gayon, ang Panginoon ang magiging aking Diyos. So, nung una kong inaral po ito, parang save nga siya. Pero habang inaaral ko ng malalim, baka nga po talaga mas tama sa aking pag-aaral na hindi pa talaga siya ligtas sa panahon na to. Kasi makikita niyo po, tiningnan ko yung mga passages kung sinasabi ba ni Jacob, God, my God. Ang nagsabi lang talaga nun, si Abraham, si Isaac din. Pero siya, nung mga susunod na chapters, wala, puro niya sinasabi, Diyos ng aking ama si Abraham at si Isaac. So possible na hindi niya pa talaga kinikilala ang Panginoon bilang kanyang Diyos talaga. Meron lang siyang knowledge dahil sa kanyang ama na si Isaac. Ba? Talagang na-save lang po talaga at tunay na nakakilala sa Panginoon si Jacob noong panahon na tinawag na ng Panginoon ang pangalan ni Jacob na hindi na Jacob kundi Israel. Israel. Diba? At nakita natin doon na may tinupad ng Panginoon, sinabi niya yung promise niya kay Jacob, yun nga yung pangako niya rin kay Abraham na dadami yung lahi niya, sindami ng mga bituin. Makikita niyo po yun sa mga susunod na verses, laging sinasabi ni Jacob, Diyos ng aking ama si Abraham at si Isaac. Hindi niya sinasabi, my God. Diba? Hindi niya po sinasabi pa na my God. So makikita po natin dito na alam niyo po, kapag gagawa tayo ng panata sa Panginoon, pwede natin din kausapin ng Panginoon. Like Jacob, yung ginawa niya po dito. Gumawa siya ng commitment, ng vow, ng promise sa Panginoon. Pwede natin gawin yan sa pamamagitan ng panalangin, sabihin mo yan sa Panginoon. Meron ka bang desire ngayon, inner desire na gusto mong makuha? Diba? Dahil alam mo, makapangyarihan ng Panginoon, matapat siya, faithful siya sa kanyang promises, alam mo kaya gawin ng Panginoon yan. Meron ka bang hiling? Diba? Meron ka bang hiling sa Panginoon? At meron ka bang gustong ipanata sa Kanya na kapag nangyari ito, gagawin mo yan para sa Panginoon? Alam niyo po, pwede po natin gawin yun. Diba? Bilang, dahil sinabi po dito in application sa ginawa ni Jacob, diba? Pwede po natin gawin yun sa Panginoon. At may dahilan po yan. Alam niyo po, habang tumatagal tayo, kapag gumagawa kasi tayo ng panata sa Panginoon at tinutupad ng Panginoon, ang layunin yan, lumalago tayo sa pagtitiwala sa Panginoon, spiritual growth, diba? So in application po sa pag-aaral po natin, so simple lang po ito talaga, no? Hindi tayo tatagal talaga, simple truths lang po. In application, sa iyong panata sa Diyos, pwede ka lumapit sa Kanya through prayer, di ba? Through prayer. Lalapit ka sa Panginoon. At hindi ka kailanman bibiguin ng Panginoon. Bakit hindi ka kailanman bibiguin ng Panginoon? Dahil yung hiniling ni Jacob na mangyari sa kanya ay nangyari po yun. At ginawa niya yung kanyang vow sa Panginoon po talaga. Dahil ang Panginoon ay faithful sa kanyang promises. At makikita po natin dito, ang ating hiling sa Kanya, dapat kag gumawa tayo ng panata sa Kanya, ay dapat ikaluluwalhati ng Panginoon at hindi na ating sarili. Bakit po? Kasi tingnan po natin yung mga verses na ginawa ni Jacob, di ba? Nagbigay siya ng ikapu para sa Panginoon. Lagi niyang ginagawa dito, yung vow niya ay hindi naka-focus sa kanyang sarili, kundi sa Panginoon. Sabi dito, kung gayon, ang Panginoon ang magiging aking Diyos, kikilalanin niya ang Panginoon. At makikita po natin dito, sabi dito, ang batong ito na aking tinayo bilang bantog ay magiging bahay ng Diyos. Gumawa siya ng pillars para sa Panginoon. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ikasumpung bahagi para sa iyo. Makita po natin sa chapter po na ito. At make sure lang po sa atin bilang mga mananampalataya na tuparin po natin yung ating mga panata sa Kanya. Okay? Ano ba ang gusto mong hiling sa Panginoon? O gawin na commitment na vow para sa Panginoon, di ba? Meron pong mga Kristiyano, no? Pwede kang mag-commit sa Panginoon, di ba? Gusto mo bang ma-promote sa work, di ba? Pwede kang gumawa ng panata, Lord, tulungan niyo po ako na ma-promote sa work. At kapag nagawa ko to, pag nangyari po yan, ang dahilan kung ba't ko to gagawin, ay para po mas makapagbigay pa po ko sa gawain sa iyo. Pwede po yun. Sana po kapag nangyari nga po yun, ay ito pa rin po natin yun bilang panata natin sa Panginoon. O kaya naman po, di ba, meron pong isang kilalang kapatid sa Panginoon din po, no, na nagkaroon po siya ng kanyang sariling company, di ba? Company. At ang company na yon, sabi niya, Panginoon, bigyan mo ko ng magandang company. Di ba? Itong panata ko sa'yo. Kapag nagkaroon ako neto, gagamitin ko yung kumpanya na ito para sa ikalalawa ng gawain mo. At nangyari po, yung company na ginamit niya, hindi lang nakapagbigay ng mga empleyado sa mga ng trabaho sa mga
walang trabaho at kumikita, kundi para yun din po masira ng gospel yung mga taong hindi pa ligtas po dun sa kanyang company. At yung company na yun, nagagamit din yung nalilikom doon para sa ikalalawak ng gawain po, no? So, you can make your vow sa Panginoon, kagaya po ni Jacob po dito, no? So, second truth po natin na pwede natin matutunan po dito. Pangalawa na po, last na po ito. Tingnan po natin. Dahil gumawa tayo ng panata sa ating Diyos, ito ang dapat natin gawin, sumunod. Diba? Ito po. Ang ating mga panata sa Diyos ay dapat tuparin dahil ito ay pangako natin sa Diyos. Dapat po yan. We must do it. Command po yan ng Panginoon talaga. Dahil makikita po natin sa Matthew chapter 5 to 7, meron po dun sa Sermon on the Mount, diba, na tinuro ni Jesus Christ na yung oo natin maging oo at yung hindi ay maging hindi. Diba? So, maging maingat tayo, diba? Baka mamaya yung panata natin sa Panginoon, kapag binigay mo sa akin to, ito naman yung gagawin ko, tapos hindi naman natin nagawa. Diba po? Pero si Jacob po dito sa talata po na binasa natin, sa sa mga susunod na chapter, talagang tinupad niya po yan. Dahil nga po ang Panginoon ay tapat sa kanya mga promises. So tayo din bilang mga mananampalataya, di ba? Kapag may binigay ang Panginoon, di ba, yung panata natin, may desire tayo, tapos may vow tayo sa Panginoon. Kapag binigay ito ng Panginoon, di ba, ito gagawin natin. Dapat po natin yung gawin, di ba? At maging maingat po tayo sa ating vow. Kasi meron din po sa Bible, sa Judges, si Jephthah, may ginawa siyang vow sa Diyos na sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng victory sa aking mga kalaban. Diba? At kapag nagkaroon ako ng victory laban sa aking mga kalaban, ito ang gagawin ko. Kung anong unang sumalubong sa akin, yun yung i-offer ko sa iyo. At nangyari po, yung unang sumalubong sa kanya ay walang iba, kundi yung nag-iisa niyang mismong anak na babae. So, sabi na bang ibang nagtuturo ng Biblia, pinapakita po na si Jephthah ay padalos-dalos sa kanya mga panata sa Diyos. So tayo din, kapag may mga panata tayo sa Panginoon, may ipinangako tayo sa Panginoon, make sure na talagang gagawin natin. Diba? Kapag hinahanap ng Panginoon po yan, talagang kapag tinupad ng Diyos yung hiling natin, diba? Tapos may ipinangako tayo sa Kanya, pag binigay ng Panginoon ito, diba, ito gagawin natin. Talagang hahanapin ng Panginoon sa atin yun. Diba? Huwag po tayong mangako sa Panginoon ng mga bagay na hindi naman natin tutuparin. Diba? Mabigat pong kasalanan sa harapan po ng Diyos yun. Saka, makikita po natin na ang Panginoon tapat. Tapos kapag yung hinahanap, di ba, matapat po ang Panginoon sa kanyang mga promises. Kapag sinabi niya sa Bible, gagawin niya. Tapos tayo, pag sinabi natin, Panginoon, ito gagawin ko para sa iyo. Kapag binigyan mo ko ng ganito, tutuparin ko yung panata ko sa iyo, maglilingkod pa ako sa inyo na matapat, gagawin ko ang kalooban mo, pero hindi mo naman ginawa, di ba? Nakakalungkot naman, di ba? Nakakaya naman sa Panginoon, faithful ang Panginoon, pero tayo, hindi tayo faithful sa ating mga promises. Ibigay natin ng lahat-lahat natin para maitupad natin ang ating mga pangako sa Panginoon, vow natin sa Kanya, dahil karapat dapat po siya sa Kanyang kabutihan at katapatan po sa atin. Diba? Ibigay natin yung best natin. Diba? Just give our best to the Lord po. In application sa atin, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. At huwag kang matinag hanggat di mo nagagawa ang ipinangako mo sa Panginoon. Dahil ang Diyos, faithful siya sa promises niya. Pinangawakan niya patuloy ang mga pinangako niya sa atin at ginagawa niya po. So sa panahon na halimbawa, nangako tayo sa Panginoon, Panginoon, ito gagawin ko para sa iyo. At di mo nagawa, humingi ka po ng tawad. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon kasi kasalanan po yun sa Diyos. Diba? Let's confess po our sins sa Panginoon, diba? At ang gawin po natin bilang mga mananampalataya, mag-ingat na po tayo sa susunod sa ating mga sinasabi. In application, mag-isip ng 10 beses kung talagang kaya mong tuparin ang iyong mga panata sa Panginoon. Di ba? Dahil tiyak na hahanapin ng Diyos sa iyan at sa akin. Di ba? Kapag gumawa tayo ng panata sa Kanya mismo, mag-isip. Talaga, huwag tayo maging brush or may tawag dito, may word dito. Huwag tayo magmadali, yun na lang, sige. Huwag tayo magmadali. O hasty, huwag tayo mag-hasty, di ba po? Manalangin ka sa Diyos na bigyan ka ng lakas at resources para matupad mo yung mga pangako niya sa iyo. Ama, pangako mo sa Kanya. Okay? Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya.
Paalala sa atin, in conclusion sa atin, nito mga nakaraang araw, kamusta na po ba tayo sa ating mga panata sa Panginoon? Nito mga nakaraang araw, mga nakaraang taon, yung mga vow natin sa Panginoon. Tinupad na ba ng Panginoon yung hiling mo? Tapos may ipinangako ka sa Panginoon. Ginawa mo ba? Diba? Sana po ginawa po natin. Diba? Nakakaya po sa Panginoon dahil siya faithful pero tayo hindi. Diba? Okay? Magdoble isip po tayo damihan natin yung pag-iisip natin po, no? Hingi tayo ng tulong sa Panginoon, bigyan niya tayo ng wisdom na maging maingat sa ating ipinanata sa Kanya. So sa pag-aaral po natin sa tema, simple truth, paalala po sa atin, pero minsan nakakalimutan natin dahil padalos-dalos po tayo. Ito po ang tema natin. Dahil tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako, matapat din natin tuparin ang ating mga panata sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon ng panata, ng vow, di ba? At make sure na tuparin po natin yan, di ba? At alam niyo po, habang tumatagal po tayo, subukan niyo, try niyo, gumawa kayo ng vow sa Panginoon. Siyempre, make sure na kaya niyo talagang gawin yun. Di ba? At pag nangyari yun, di ba, hindi lang yun para maging masaya tayo. Di ba? Kundi para makita natin na ang Panginoon talaga ay makapangyarihan at mas lalong nagtutulak sa atin yun na magtiwala sa Kanya dahil totoo siya at tapat siya sa Kanyang mga promises. Tayo manalangin mga kapatid, let's pray. Panginoon, patawarin niyo po kami dahil ito is simple truth lang po ito, Lord. At talagang foundational din po ito. Minsan po talaga hindi po kami maingat. Meron kami mga prayer sa iyo. We make a vow na ito gagawin namin. Pero hindi naman namin ginagawa. Kaya po patawarin niyo po kami, Lord. Tulungan niyo po kami na wag maging padalos-dalos sa aming vow. Minsan talaga na naantig kami ng aming emosyon. Knowing na alam namin makapangyarihan ka at kaya mo gawin ang lahat ng bagay. Nakafocus na lang kami sa gusto namin at nagsasalita kami ng mga bagay na hindi namin naiisip ng maayos, Panginoon. At kapag ginanap mo na yung vow namin sa iyo, hindi naman namin nagawa. Kaya po patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami maging maingat sa aming mga labi. At bigyan niyo po kami ng biyaya din na kung paano katapat, maging tapat din po kami sa aming mga pangako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po. Hey.